Hello Imelda, ano ba ang indikasyon ng pagkabinbi ng mga financial assistance para sa Ukraine? Amiel, ayon kay NATO Chief Jens Stoltenberg, kailangan ituloy ng NATO at ng alliance nito ang war funding sa Ukraine para mapanatili ang security interest ng mga ito. Ayon sa ilang eksperto, ang pagkakaantala sa pagpapadala ng tulong pinansyal ay maaring indikasyon ng pagkapagod o fatigue dulot ng gyera na tumagal na ng 21 buwan. Tiwala naman si NATO Chief Stoltenberg na patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine dahil pabor ito sa security interest ng Amerika at naayon ito sa kasunduan ng alyansa. Ganito rin ang naging pahayag ni US Secretary of State Antony Blinken na isa sa sinagawang two-day summit na naglalayong mas mapagtibay pa ng mahigpit ang suportang bigay ng bawat isa para sa Ukraine. Ngunit sa kasalukuyan ay may 61 billion US dollars proposed budget ang Amerika na tulong para sa Ukraine na hindi pa naipasa ng Kongreso at 50 billion US dollars naman na nagmumula sa European Union ay hindi pa rin naipapasa dahil sa pagtutol ng Hungary. Samantala, umabot na sa mahigit 40 billion dollar o mahigit 2.2 trillion pesos security aid ang kabuang tulong na naipadala ng United States sa Ukraine at nasa 38 billion naman mula sa European Union. Amiel? Imelda, nananatili pa rin talaga ang suporta ng Canada sa Ukraine. Pero ilang billion ba ang ipinangako ng Canada ng tulong ngayon sa Ukraine? Yes, Amiel, mula noong February 2022 na pagsalakay ng Russia, ang Canada ay nakapag-commit ng higit sa 8 billion dollars sa Ukraine, kabilang na ang mahigit sa 1.5 billion dollar na tulong militar. Amiel? Alright, maraming salamat Imelda Andrada live mula sa Calgary, Canada.